Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kababayan, bago po natin talakayin ang issue sa mga oras na ito mga kababayan, ito pong mga napakainit na mga balita po ngayon. Lalo na po ngayon na palapit na po ang eleksyon, mga kababayan, kanya-kanyang diskarte, mga hugaw ng mga pamaagi sa pamulitika mga higala, mga kababayan, upang manatili ka sa pwesto. Example na po natin, ito pong bago ngayon, itong issue po ngayon mga kababayan. Pero bago po yan mga kababayan, isa pong magandang araw po muna ipinapaabot po natin o pinapaabot po sa inyo. At sana po tayong lahat sa mga oras na to, sa araw na to, ay pagpalain ng puong may kapal at nasa mabuti po kayong kalagayan at kalusugan sa mga oras na to at sa mga darating pang araw mga kababayan. Now, sunod tayo dun sa issue mga kababayan. Ito po si Martin Romualdez ng First District ng Tacloban mga kababayan ay nako! Napakadalusubas yun, bisag unsaon mga higala. Talagang talagang tama yung sabi ni BP Sara na ito pong congressman na ito ay hindi po lumalaban ng patas mga kababayan. Gusto po niya sa bayan niya, sa lugar niya na wala siyang kalaban upang siya po ay manatiling nasa pwesto bilang isang congressman ng First District ng Tacloban mga kababayan. At kasalukuyan po siya ngayong House Speaker ng Kongreso. Kaya nagkagulo-gulo po tayo ngayon mga kababayan dahil po dito, ito pong congressman na ito ay talaga pong marumi. Yan na po ang sabi ng iba mga kababayan. Hindi lamang po ako nagsabi niyan, marami ho ang nagsasabi na ito pong sige Martin Romualdez mga kababayan at tinatawag nilang si Tambaloslos daw, talaga pong walang hindi patas ho kung lumaban. Yun pong sabi. Lalong-lalo na po si Atty. Vic Rodriguez po, tumatakbong senator. Huwag ko natin kalimutan ho yan mga kababayan. Ito pong si Atty. Vic Rodriguez ay tumatakbo po sa ticket ng PDP Laban. Sa ticket ng PDP, ticket to o ticket? Ticket man yung yung ticket yung nakapiyong ba? Ticket. Ticket ng mga PDP mga kababayan. Tumatakbo po si Atty. Vic Rodriguez bilang isang senador. Buto po natin to. Lahat po yung mga naka-line up po sa PDP Laban, bubuto po natin mga kababayan. Now, balikan po natin itong si Martin Romualdez mga kababayan. Balita nga, sabi ni Atty. Vic Rodriguez na napag-alaman ho niya pati na ho tayo, nalaman ho natin na nawala ho o tinanggal po ang pangalan ng kanyang kalaban, na kanyang magkakalaban po sa Tacloban na si Romilda Nene Bacali ho ng Tacloban ng First District. Ito po sana ang kanyang makakalaban mga kababayan na bilang isang Congress sa Kongreso. Itong pasok na eleksyon mga kababayan. Kaya isa-isang kalaban ho ni Martin Romualdez, ito po si Romilda Nene Bacali ng Tacloban mga kababayan, ng First District ng Tacloban. Ang problema ho mga kababayan, noong lumabas na ho yung baluta, nawala ho yung pangalan ni Nene Bacali ho mga kababayan. Kaya ito ho ngayon, ang problema ho nito ngayon, hindi ho siya pinadalhan ng notice mga kababayan o kung ano pa man yan, na sana sinabihan siya na ganito na sabi niya disqualify na ho raw siya mga kababayan. Ang problema ho rito, anong dahilan, anong ground kung bakit tinanggal ang kanyang pangalan mga kababayan. Yun ho ang inaasikaso ho ngayon ng kampo ni Nini or ni Romilda Nini Bacali mga kababayan, ang kaisa-isa kong kalaban ni Martin Romualdez. Talagang tama ho yung sabi ni
VP Sara mga kababayan na ito pong si Martin Romualdez ay hindi ho lumalaban ng patas. Tamang-tama. Tama talaga yung sinabi ni VP Sara. Nako, kaya ho kayo, mananawagan ho tayo, kayo ho dyan sa Tacloban. Dapat ho, mag-ingay ho kayo dahil dito sa ginagawa ho ng inyong kasalukuyang congressman, Speaker of the House na si Martin Romualdez. Hindi na ho maganda ito eh. Talaga hong wala na hong bastos, kung sabi po ni Attorney Vic Rodriguez po, na bastusan na ho raw ang ginagawa ngayon, lalong-lalo sa COMELEC. Dahil ang COMELEC ho ang nagpalabas na wala na ho, nung lumabas ho yung baluta, wala ho yung pangalan ni Nini Bacali ho doon, mga kababayan, na tumatakbong congresswoman ng 1st District ng Tacloban, mga kababayan. So dagdag kaalaman ho mga kababayan kung ano hong kadahilanan kung bakit po siya tinanggal, malalaman ho natin dito kay Attorney Vic Rodriguez at panoorin ho natin, pakinggan ho natin, pero bago ho yan mga kababayan, paki-subscribe po ang munting channel po at click na rin ang like, share, and of course, don't forget ang notification bell mga kababayan para po updated kayo sa mga bagong upload po natin dito po sa channel na ito. Alright mga kababayan, so narito na po ang video. Panoorin po natin. Qualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacali, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacali bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacali is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kailangan maisama si Bacali, Nene, dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay, humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ang COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea Catalina, Pucha, Garcia at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaloslos at yung COMELEC. Dapat po kayong mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacali, Nene. Ganito na po kasama, ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa ng Nene Bacali. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat.
Bigla na lang ho siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacali. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga-Leyte, hindi lamang ng mga taga-Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money mandatory contribution ninyo? Bakit linagyak ng GSIS sa 3 listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Tayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun eh. So ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan at na 55 minutes na po tayo. Kaya nasabihan na mapuputol na tayo. So samahan po ninyo ako sa muli po nating pag-live. Welcome po yung inyong mga tanong. Tuloy-tuloy po tayo. Andyan po yung link ng aking interview kay Binibining Karen Davila. Sana ho'y panoorin ninyo, i-share ninyo, ibahagi ninyo. And again, I'd like to thank Binibining Karen Davila for inviting me at ako'y nabigyan ng oportunidad na magpasukat at magpasuri hindi lamang sa kanya, kundi sa inyo, sambayan ng Pilipino. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez. Ngayong 2025, tayo po'y magkaisa. Dahil pag tayo nagsama-sama, posible ang pagbabago pag naghatid ng bago sa Senado, number 55. Maraming salamat at magandang hapon po.